Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat po, mga kamaster, paki-subscribe, hindi ako makapaniwala na naka-wheelchair na yung nating kabanata na yun. Sobrang kalmado lang ng itsura ni Daryl. Samantalang si Oliver ay halos lumuha ang mga mata sa sobrang gulat na makita si Daryl. Daryl, di ba dapat patay na siya? Napatay na siya ni Grunt di ba? Bakit buhay pa siya? At bakit siya kasali sa Fiend Race? Pakiramdam ni Oliver ay sesabog na ang utak niya sa sobrang dami niyang tanong. Kahit na magkatabi sila ng kwarto nito noong dinala siya ni Morticia, wala siyang kabali-balita rito dahil saradong-sarado ang pintuan nito. Buhay ka pa, imposible. Medyo nahimasmasa na si Oliver. Pero hindi pa rin siya makapaniwala habang nakatitig kay Daryl. Ilang beses ding kumurap-kurap si Oliver dahil akala niya ay naghahalusinate lang siya sa sobrang dami ng dugo na nawala sa kanya. Tama, buhay pa ako. Nagulat ka ba? Nakangising sagot ni Daryl. Hindi ugali ni Daryl na palampasin na lang ang mga taong nang api sa kanya. Kahit siya ay aminado na mabilis niyang magalit noon, pero matapos niyang mamuhay kasama ang cultivators, sobrang daming nagbago sa kanya. Wala siyang balak na magsayang ng lakas at oras para sa isang talunan na kagaya ni Oliver. Napatunayan ni Oliver na totoo nga ang nakikita niya at gusto niya sanang magsalita pero hindi niya magawa. Tumingin si Oliver kay Morticia at sinabi, Honorable Father Martyr, siya si Daryl Darby, ang Nine-Haver Sage. Siya rin ang bayaw ng Nine-Heaven Emperor. Patayin mo siya, patayin mo siya. Nagsilabasa na ang mga ugat sa leeg ni Oliver sa sobrang galit niya. Nawala sa kanya si Leah nang dahil kay Daryl. Natanggal rin siya sa Demon Tribe nang dahil ulit kay Daryl, at naputulan siya ng paa nang dahil pa rin kay Daryl. Si Daryl ang may kasalanan ng pagkabagsak niya kaya wala siyang planong palampasin ito. Sobrang kalmado ni Daryl na natawa habang pinapanood si Oliver. Oliver, tama na yan, sabi ni Morticia na nakakunot ang noo. Tumingin siya kay Daryl at sinabi, alam ko ang tungkol sa away niyo, pero sana naman ay isantabi niyo muna yung galit niyo sa isa't isa ngayong pareho na kayong maglilingkod sa akin. Ano? Gulat na gulat si Oliver. Kakampi na ni Morticia si Daryl. Hindi nagustuhan ni Oliver ang nalaman niya pero noong magwawala na sana siya ay nakita niyang nakatingin sa kanya ng masama si Morticia kaya hindi na siya nagsalita pa. Daryl, tinignan ni Morticia si Daryl mula ulo hanggang paa. Kamusta na ang mga injury mo? Bumubuti na. Tumungo si Morticia at tumingin sa paligid. Oras na para magseryoso tayo. Ang Imperial Sky Palace ay mayroon ng 3 innate formation na nakapaligid sa ngayon. Hindi talaga kayang sirain ng Archfiend Antigonus ang mga formation, kaya kailangan nating hanapin ang mga demonyo at gamitin ang mga kapangyarihan nila para mapabagsak ang formation. Tinignan ni Morticia si Oliver. Oliver, alam mo kung nasaan ang bagong teritoryo ng mga demonyo, tama? Oo, ganadong tumungo si Oliver. Kung pagkakatiwalaan mo ako at bibigyan mo ako ng pagkakataon, ituturo ko kung nasaan ang bagong teritoryo ng mga demonyo. Mabuti, nakangiting sagot ni Morticia. Ipinatawag niya ang iba pang mga Fiend Warrior. Lipunan niyo ang lahat at pupunta tayo ngayon mismo sa bagong teritoryo ng mga demonyo. Opo, Honorable Fiend Martyr. Sabay-sabay na sumagot ang 10 o higit na mga warrior. Handa na sana silang tawagin ang iba pa nilang mga kasama nang pigilan sila ni Daryl. Sandali, tumayo si Daryl at nagpapanik na nagpatuloy, sa tingin ko hindi magandang ideya yan. Trinidor ni Oliver ang Demon Race kaya masisira ang plano niya sa White Tiger King kung pupuntahan nila ang mga ito. Bukod doon, sigurado siya na malaking delubyo ito para sa buong Demon Race. Kailangan niyang pigilan ang mga ito. Whoosh! Parang biglang naging estatwa ang lahat na gulat na nakatitig sa kanya. Kabanata 4142. Siguro dahil na rin sa pressure na naramdaman niya na nakatingin sa kanya ang lahat, dali-daling nagpalusot si Daryl. Ngumiti siya at sinabi, Honorable Fiend Martyr, sa tingin ko mas maganda na mag-ingat tayo. Alam ko na mas makapangyarihan pa rin ang Fiend Race kumpara sa Demon Race, pero aminin man natin o hindi, mas marami sila sa atin.
Mahigit 10,000 silang lahat kaya kung aatake tayo sa teritoryo nila ng hindi pinagpaplanuhan, sigurado ako na dahado tayo. Tumingin si Daryl kay Oliver, isa pa, anak siya ng Black Tortoise King at hindi biro ang posisyon niya sa Demon Race. Malay ba natin kung talaga bang kakampi natin siya? Paano kung plano niya pala talagang dalhin tayo sa teritoryo ng Demon Race para mapatay tayong lahat doon? Hindi ba parang tayo na rin mismo ang pumatay sa mga sarili natin? Umiling si Daryl para ipamuka kay Oliver na hindi talaga siya nagtitiwala rito. Siguro kung sa ibang mga oras ito nangyari, wala namang balak si Daryl na gamiting dahilan si Oliver. Pero wala na siyang ibang maisip para maprotektahan ang Demon Tribe. Isa pa, malaki ang atraso sa kanya ni Oliver noon, siguro ito na rin ang ganti niya rito. Nang marinig ang sinabi ni Daryl, kanya-kanyang bulungan ang lahat ng mga opinyon nila. May punto siya. Tama. Mukha naman talagang traidor yang batang yan. Malay nga naman natin kung traidor yan, di ba? Paano kapag napahamak tayo ng dahil sa kanya? Kailangan nating magdoble ingat dyan. Pero wala na siyang paa. Hindi naman siguro niya kayang gawin yun sa atin. Karamihan sa mga warrior ay sang-ayon kay Daryl, at ang iba naman ay naguguluhan. Kagaya ng inaasahan, sobrang nagalit si Oliver. Itigil-tigil mo yang bunganga mo, Daryl Darby. Bakit ko naman tatraidoran ang Honorable Fiendmartyr? Galit na sigaw ni Oliver. Hindi mapakilang tumingin si Oliver kay Morticia at nagmamakaawang nagpaliwanag, Honorable Fiendmartyr, wag ho kayong makinig sa mga walang pinagsasabi ng Daryl na yan. Utang na loob ko ho sa inyo ang buhay ko kaya hindi ko magagawa ang mga pinagsasabi niya. Nanunumpa ko na sa inyo lang ang katapatan ko kahit na ano pang mangyari. Maniwala ho kayo sa akin. Galit na tinignan ni Oliver si Daryl at kung pwede lang ay pinatay niya na ito noong oras na yun. Hindi siya makapaniwala sa kakapalan ng mukha ni Daryl na sirain ang pangalan niya sa harapan ni Fiendmartyr. Napakasama niya. Tama na. Walang nagbago sa reaksyon ng mukha ni Morticia na natili siyang kalmado. Hinimas niya ang balikat ni Oliver at pagpapanatag na sinabi, kumalma ka. Alam kong naging tapat ka sa akin kaya bakit naman hindi ako magtitiwala sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Oliver at abot tenga ng umiti. Muli siyang tumingin kay Daryl at tinuro ito. Daryl, ikaw ang may ayaw na pumunta sa territory ng Demon Tribe, di ba? Alam naming lahat dito kung gaano kakalapit sa kanila, lalo na sa White Tiger King at sa Calori Phoenix. Sa tuwing nakikita ni Oliver si Daryl, lalo siyang nag-iinit. Muli siyang tumingin kay Morticia at nagpaliwanag, Honorable Fiendmartyr, sa tingin ko ay may masamang motibo yang Daryl Darby na yan. Sinasabi niya lang nakakampi natin siya pero siya ang totoong traidor. Nagmamakaawa ako Your Honor, paalisan mo siya rito. Aba, gusto mo talagang makipaglaro ha? Pues, makikipaglaro ako sa'yo. Isip ni Daryl. Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ni Oliver. Honorable Fiendmartyr, yumuko si Daryl kay Morticia at nagpatuloy, wala po akong masamang intensyon. Sinabi ko lang ang sa tingin kong tama. Sa tingin ko kasi para manalo ka sa isang gera, kailangan kabisado mo. Pareho ang sarili mo at ang kalaban mo. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa mga plano ni Oliver, ang akin lang ay wala tayong ideya sa nag-aabang na panganib kapag pumunta tayo sa teritoryo ng Demon Tribe kaya mas maganda na pagplanuhan natin ito ng maigi. Inisip ni Morticia ng maigi ang sinabi ni Daryl. Natahimik ang buong camp. Sige, medyo matagal din bago sumagot si Morticia. Tinignan niya muna ang iba pang mga miyembro bago siya tumingin kay Daryl. Naiintindihan ko ang gusto mong iparating pero nagdesisyon ako na sundin pa rin ang plano ni Oliver. Nagtitiwala ako sa mga tao ko. Sa inyong lahat, maghanda kayo. Aalis tayo ngayon mismo. Walang pagdadalawang isip na tumayo si Morticia at nanguna sa paglalakad palabas, habang nakabuntot sa kanya ang iba pang mga miyembro. Pinilit ni Daryl na magmukhang kalmado pero sa loob-loob niya ay parang sisibog na ang puso niya sa sobrang kaba. Kabanata 4143. Sumunod si Oliver sa lahat habang nasa kanyang wheelchair at walang mapaglagyan ang saya niya nang makita na napahiya si Daryl. Daryl, lumapit si Oliver kay Daryl at pang-asar na bamulong, nagpapanggap ka lang no. Tumingin lang si Daryl kay Oliver at hindi sumagot. Samantalang si Oliver naman ay pang-asar na tumawa, huwag kang mag-alala.
Hindi mo naman kailangang sumagot. Alam ko namang hindi ka kakampi ng Demon Tribe. Nagbibida-bida ka lang talaga, tama. Pero makinig ka sakin. Hanggat buhay ako, hinding-hindi mo masasigaway ang plano mo. Isa pa kung may plano ka mang makipagkampihan sa Demon Tribe, kalimutan mo na. Nakita mo naman, kung anong nangyari sa pa ako diba? Yung Mona na yun ang may kasalanan ng lahat ng to. Sisiguraduhin kung magbabayad sa akin ang White Tiger Tribe at Demon Tribe. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Oliver sa pagway-wheelchair, habang si Daryl naman ay tuluyan ng hindi nakasagot. Habang tinitignan niya itong papalayo, magkahalong galit at awa ang nararamdaman niya para rito. Sobrang malas ng Black Tortoise King na magkaroon ng anak na kagaya ni Oliver. Sumpa siya sa buong Demon Tribe. Kulang-kulang 20,000 na tropa nang hindi na nire-report sa Archfield Antigones at kagaya ng plano, sama silang lumabas papunta sa bagong teritoryo ng Demon Tribe. Palaging nakadikit si Oliver kay Morticia at walang mapaglagyan ang saya niya. Kapag talagang naituro niya kung nasaan ang Demon Tribe, ibig sabihin titingalain siya ng iba pang mga miyembro. At hindi lang yun, magkakaroon din siya ng mataas na posisyon sa Fiend Race. Sa kabilang banda, sobrang tahimik ni Daryl sa buong biyahe. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating na sila sa lugar na itinuro ni Oliver. Laking gulat nilang lahat dahil, walang katao-tao at kahit anong bahid ng Demon Tribe. Sa kanilang lahat, si Oliver ang pinaka hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahapon lang siya pinalayas sa Demon Tribe at siguro siya na dito ang bagong teritoryo ng mga ito. Higit sa lahat, natatandaan niya pa nga na ipinag-utos ng White Tiger King na mas higpitan ng seguridad ang lugar na to. Nasaan silang lahat? Habang pinagmamasdan ni Morticia ang paligid, kumukulo ang kanyang dugo sa sobrang galit. Kailan sila umalis? Nalaman ba nila na paparating kami? Kanino? Kailan? Hindi nagsasalita si Daryl at wala siyang plano na magpahalatang masaya siya. Mabuti naman at nakaalis na ang Demon Tribe. Wala na akong dapat ipag-alala. Walang kahit anong bakas na naiwan sa lugar. Mukhang pinagplanuhan talaga ng maigi ni White Tiger King. Ang paglisan. Bilib na bilib si Daryl. Kay gaya ng inaasahan, malinis talagang trumabaho ang White Tiger King. Oliver. Nanlilisik ang mga mata ni Morticia na tumingin kay Oliver. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba, dito ang bagong teritoryo ng Demon Tribe? Nasaan na sila? Nasaan ang White Tiger King? Hindi alam ni Oliver kung paano niya sasagutin ang mga tanong ni Morticia. Maging siya ay naguguluhan rin sa mga nangyayari. Kumalma ho kayo, Honorable Fiend Martyr. Dito talaga ang bagong teritoryo ng Demon Tribe. Nandito pa sila kahapon noong pinala. E nasaan sila? Sobrang nagpapanik si Oliver kaya dali siyang tumingin kay Daryl. Panipi, Honorable Fiend Martyr, siya. Sigurado ako na siya ang nagsabi sa Demon Tribe na papunta tayo. Galit na sinisi ni Oliver si Daryl. Ang kapal ng mukha mo, Daryl Darby. Tinanggap ka nagbuong-buo ng Honorable Fiend Martyr tapos pagtataksilan mo siya ng ganito. Matagal nang ahas si Oliver kaya natural lang sa kanya na sisihin si Daryl sa mga nangyari dahil ganun din ang gawain niya. Bukod doon, alam niya na malapit si Daryl sa Demon Tribe kaya lalo pang tumindi ang suspetya niya. Tumingin si Morticia kay Daryl at galit na sumagot, totoo ba ang sinabi niya, Daryl? Sa totoo lang, hindi naman talaga pinagdududahan ni Morticia si Daryl. Kakasali lang nito sa Fiend Race kaya, kung totoo man ang sinasabi ni Oliver, para namang gusto ni Daryl na magpakamatay sa pag-iisip na pag-tradoran siya. Kabanata 4144. Maliban kay Oliver, si Daryl ang pangalawa sa pinakakahina-hinalang tao sa lahat. Tinulungan na ni Daryl na makatakas ang mga demonyo noon. Sa taas pa ng lahat ng yun, malapit din siya kay White Tiger King at Calori Phoenix. Kung hindi siya ang nagpakalat ng mensahe, sino pa ang gagawa noon? Sa pagkakataong iyon, nakatuon ang mga mata ng Fiend Race Warriors. Bigla, napuno ng tensyon ang hangin. Kalmado si Daryl habang magaan umingiti kay Morticia. Honorable Fiend Martyr, minamaliit mo ako. Lagi na ako sa tabi mo sa oras na nagdesisyon kang pumunta sa bagong teritoryo ng Demon Tribe. Hindi ko magagawa yun kahit na gusto kong ipakalat ang mensahe, sabi ni Daryl sa kalmadong boses.
May punto siya. Tumanggo si Morticia nang hindi na siya tinanong pa. Hindi satisfied si Oliver habang sabi niya, Honorable Fiend Martyr, huwag kang makinig sa mga palusot niya. Siya ang pinakatagong taong kilala ko. Sino ang makakaalam kung talagang sinabihan niya ang mga demonyo? Masasabi ko na lang na itali siya at tanungin siya. Sinama ng tingin ni Oliver si Daryl nang may talagang hindi pagsang. Ayon, laging hinihiling ni Oliver na mamatay si Daryl. Siyempre, hindi niya hahayaan na lumabas ang kahit anong pagkakataon sa kanyang kamay. Tama na, alam ko ang ginagawa ko. Wala ka sa lugar para sabihin sa akin ang gagawin. Malamig siyang pinutol ni Morticia. Matatag ang boses niya at puno ng kapangyarihan. Tumahimik si Oliver nang makita niya ang ekspresyon ni Morticia, pero nagpatuloy siyang magbato ng malamig na tingin kay Daryl. Binalingan ni Morticia ang paligid at sinabi, tingnan niyo ang paligid. Samuli ng kahit anong ebidensya na iniwan ng mga demonyo bago sila umalis. Sabay-sabay na sumang-ayon ang Fiend Warriors sa pagsang-ayon at naghiwa-hiwalay para humanap ng ebidensya sa lugar. 10 minuto ang lumipas sa isang kurap ng mata, pero walang nakuha ang mga mandirigma. Nanigas ang mukha ni Morticia sa galit habang nag-uunahan ang kanyang mga ugat. Punyeta! Akala ko kaya naming patumbahin ang mga demonyo kasama si Oliver na pinapangunahan ng grupo. Hindi ako makapaniwala na kabiguan lang ang aabutin ko. Na hindi kami makahanap ng isang piraso ng ebidensya, isip niya. Honorable Fiend Martyr, isang Fiend General ang lumapit sa kanya at yumuko bago sabihin. Nakahanap kami ng lupain sa malalim na loob ng teritoryo na hinaharangan ng mga istaka at bato sa bungad. Mukhang kaina-hinala ito. Kaya hindi na kami tumuloy. Kahoy na istaka, at mga bato, napatigil sina Morticia at Oliver nang marinig iyon. Gumawa ba muna si Calori Phoenix ng Mountain Wood Formation bago umalis ang mga demonyo? Umismid si Daryl habang iniisip ito sa kanyang sarili. Tinuro niya lang ang Mountain Wood Formation kay Calori Phoenix. Agad niyang naisip ang porma sayon nang narinig niya ang tungkol sa kahoy na istaka at mga bato. Tingnan natin. Malalim pa rin ang iniisip ni Daryl nang inutusan ni Morticia ang mga kasamahan niya na pangunahan ang lugar. Hintayin niyo ako, Honorable Fiend Martyr, sabi ni Oliver habang tumatakbo sa direksyon na yon. Umangat ang mga sulok ng bibig ni Daryl habang nilalabas ang madilim na ngiti habang sinasalubong niya ang eksena sa kanyang harapan. Mukhang napatigil din si Oliver. Nakakalat sa lupa ang libong makakapal na kahoy na istaka na may malalaking batong nakakalat sa gitna nila. Sa unang tingin, mukha lang itong magulo at wala lang, pero may kung anong kakaiba rito na walang kahit na sinong makakahawak. Tulad ng inaasahan, ito ay isang Mountain Wood Formation. Tumanggo si Daryl nang nakita niya ang mga istaka at mga bato. Inimbento ni Daryl ang Mountain Wood Formation. Nang una niyang nakuha ang Baichi Formation, natuto siyang gumawa ng sariling porma sayon. Pinagsama niya ang dalawang mababang grade formation Groot Formation at ang Mountain Rock Formation para makagawa ng Mountain Wood Formation. Ang Mountain Wood Formation ay mayroong mga kahoy sa mga bato at bato sa mga kahoy. Pinagsama nito ang malakas na mga punto mula sa Groot Formation at Mountain Rock Formation, at ang lakas nito ay doble sa lakas ng mga iyon. Ang pagpasok ang magiging dahilan ng kamatayan at seryosong pinsala. Hindi niya inaasahan na may talento si Calori Phoenix na i-master ito sa sobrang maikling panahon. Kabanata 4145. Sa pagkakataong iyon, umusbong ang anino sa puso ni Calori Phoenix habang nakatingin siya sa Mountain Wood Formation sa harap niya. Napakaganda nito. Gayunpaman, patay ang ekspresyon ni Daryl. Oliver. Tumingin ulit si Morticia sa Mountain Wood Formation at tinanong si Oliver, ano ang lugar na ito? Bakit sobrang daming kahoy na istaka at mga bato na nakalatag kung saan-saan dito? Kahit na isa si Morticia sa 12 Fiend Martyrs na may mataas na posisyon at makapangyarihang talento, 0 ang kaalaman niya sa porma sayon. Wala siyang ideya na ang mga kahoy na istaka at mga bata sa harapan niya ay ang makapangyarihang porma sayon. Kinamot ni Oliver ang kanyang ulo sa pagtataka. Hindi niya makuha kung ano ang nagagawa ng mga kahoy na istaka at mga bato. Kahit na ganoon, nagpanggap siyang may alam at lakas loob na sinagot si Morticia para magpakitang gilas. Panipi, Honorable Fiend Martyrs, doon age ensayo ang mga mandirigma ng White Tiger Tribe,
kaya ang mga kahoy na istaka at mga bato ay siguradong isa sa mga kagamitan nila para mag-ensayo. 11. Sabi ni Oliver habang nakatitig sa Mountain Wood Formation, pero hindi talaga natin makita kung anong nangyayari doon dahil hinaharangan ng kahoy na istaka at ng mga bato ang paningin natin. Pakiusap na hayaan mo akong pangunahan ang mga vanguard at linisin ang kalat bago tayo magpatuloy at tingnan ang paligid. Puno ng hindi pagsang-ayon ng mga mata niya. Iniisip ni Oliver na baka may nakatagong kung ano sa loob ng mga istaka na iyon at mga bato. Baka may mga demonyo rin doon. Baka may maiambag siya kung makakayanan niyang makahanap ng kung ano. Tinaas ni Morticia ang kanyang mga kilay at tumigil ng ilang sandali bago tumango at sinabi, "Sige ba, gawin natin yan. Bibigyan kita ng 5,000 na mandirigma." Tapos, hinayaan niyang sundan si Oliver ng 5,000 na mandirigma. Sobrang saya ni Oliver. Taas noo siyang kumaway at inutusan ng mga mandirigma, "Sundan niyo ako. Linisin natin ang mga kahoy na istaka at mga bato na yan." Sandali, papasok na sana si Oliver nang nagpakita si Daryl kung saan para pigilan siya. "Daryl!" Nina si Oliver nang makita niya si Daryl na wala na naman magawa. Sumigaw siya, "Ano na naman yun?" Umismid si Morticia habang nalilitong. Tinitingnan si Daryl. Tinuro ni Daryl ang Mountain Wood Formation at kalmadong inanunsyo, "Base sa mga karanasanan ko, ang mga istaka na yan at mga bato ay ang mismong pormasayon. Delikado ito kapag pumasok ka ng walang kahit anong preparasyon. Suhesyon ko na mag-isip muna kayo ng 2 beses bago gumawa ng kahit ano." Sinabi ni Daryl iyon sa seryosong tono. Alam ni Daryl na sinusubukan ni Oliver ipakita ang abilidad niya kay Morticia sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, at kahit na anong sabihin ni Daryl, laging hindi siya papaniwalaan ni Oliver. Tama siya, bulalas ni Oliver, "Anong pormasayon? Isa lang tong kumpol ng mga istaka at mga bato. Sinusubukan mo bang pigilan kami sa pagpasok dahil may alam ka na hindi namin alam?" Humalaklak ng kaunti si Daryl, pero wala siyang sinabi. Naging mayabang si Oliver nang akala niya ay nakita niya ang plano ni Daryl. "Bakit ka tumahimik? Tama ako, di ba? May tinatago ka." Bumaling siya kay Morticia at sinabi, "Honorable Fiend Martyr, oras-oras nang sinusubukan ni Daryl na guluhin tayo. Hula ko na may kinalaman siya kung bakit umalis ang mga demonyo. Siguradong alam niya ang sikreto sa likod ng mga kahoy na istaka at mga bato." Nagduda si Morticia nang marinig niya iyon, tumingin siya kay Daryl at tanong niya, "Totoo ba yon?" Naging mas lalong nang hinala si Morticia kay Daryl pagkatapos ng ilang subok sa panggugulo sa mga ginagawa nila. Walang humpay na huminga si Daryl at humalaklak. "Honorable Fiend Martyr, pinapanto ko lang to base sa sarili kong karanasan. Talagang iniisip ko na delikado ito at walang kahit na anong intensyon." Nanatili pa rin ang pagdududa ni Morticia sa sagot niya, pero puno na siya rito. "Talaga bang sigurado ka na ligtas ang mga istaka at bato na yon?" "Huwag kang mag-alala, Honorable Fiend Martyr," sabi ni Oliver habang taas noong tinatapik ang kanyang dibdib, "mga istaka at mga bato lang yan. Paano naging delikado yan? Sisiguraduhin kong titingnan ko silang mabuti." Tinaas ni Oliver ang kanyang kamay at sinenyasan ng Fiend Race Warriors na manguna sa Mountain Wood Formation. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.